Before a crowd of thousands in Tacloban City, Leyte, President Ferdinand R. Marcos Jr. campaigned for the administration's senatorial candidates during the Alianza para sa Bagong Pilipinas Grand Campaign rally earlier today. In a strongly worded speech, the chief executive highlighted that their team is on the right path and urged Filipinos to support and vote in the upcoming elections. On the issue of crime and illegal drugs, President Marcos Jr. reiterated his stance that efforts should remain as bloodless as possible. During a press conference, Alianza campaign manager Congressman Toby Tiangco stated that their candidates will continue to focus on their platforms and vision for the country. Despite controversies surrounding the arrest of former President Rodrigo Duterte for crimes against humanity. Alianza candidates also encourage voters to look beyond political affiliations and instead focus on the capabilities and track records of candidates running for the Senate. Malinaw po ang direksyon ng aming alyansa. Ito ay para sa kaunlaran, para sa kapayapaan, para sa pagpapaganda ng buhay ng bawat Pilipino. Hindi po natin kailangan dumaan sa madugong solusyon. Wala po sa amin ang naniniwala na ang solusyon sa krimen at saka sa droga ay ang pumatay ng libo-libo na kapwa nating Pilipino. Hindi po tama yun. Ang alyansa ay nanatiling nakatutok doon sa araw-araw na mga suliranin ng ating mga kababayan, tulad ng trabaho, pangkabuhayan. So yun po ang pinapaliwanag ng alyansa at yun po ang tinututukan natin. Hindi po tayo dapat mawala ng focus dahil yun po ang mga suliranin na dapat resolbahan para guminhawa ang buhay ng ating mga kababayan. Yes, we are part of the administration, but we are individuals in a group. So sana naman po dun sa mga botante, we're not talking about kung pro-Marcos ka ba o pro-Duterte ka, kung pink ka ba, kung dilaw ka ba, kung green ka ba, kung red ka ba. At the end of the day, ang gusto po natin, tama po nga si Sen. Erwin, ano ba ang pwede naming ibigay sa mga kababayan po natin? Mainit ang mga ulo ng mga tao, pero sana bigyan natin ng pagkakataon yung ICC na alam naman natin na magiging patas. Para hindi naman nga sinasabi na guilty siya. Kaya nga may proseso, kaya nga may trials. Definitely, there should be public consultation. To start with, yung ating mga mambabatas, mga district lawmakers, senators, before we have to talk about it, tackle it, para we can hear the clamor of the public. Sino ba may gusto, sino hindi, so that we would know